Magandang araw po. Welcome po sa Palumuting Piso YouTube channel kung saan nagbabahagi tayo ng kaunting kaalaman mula sa ating pagsasaliksik tungkol sa barya, pera, token, at iba pa ang mga bagay na mayroong historical value. Sa video po na ito, tayo ay magbabahagi ng ating nalalaman tungkol sa 1 piso non-magnetic coin. Ang 1 piso non-magnetic coin series ay gawa sa copper nickel at minted from 1995 to 2003 na may total na siyam na magkakaibang date coins at may kakaunting variation. Meron po tayo ditong magnet. Makikita po natin dito. Ayan. Dumidikit ito. Ayan. Papakita natin na hindi dumidikit ang mga ito sa magnet. Lahat ho ng coins from 1995 to 2003. Okay? Ang significant po sa mga coins na ito, una-una ay ang 1995. Ito po. Ito po ay pinalit sa tinatawag na improved flora and fauna. Meron tayong sample na isa. Asan yan? Ito. Ang flora and fauna po ay ginawa simula noong 1991 hanggang 1994. Pagdating po noong 1995, ipinalit na po nila itong non-magnetic coins na new design series. Okay, bababa na po natin saglit. Ang significant sa mga coin na ito ay ang 1995. Tinatawag itong year transition coin mula sa improved flora and fauna na pinalit ay new design series o mas kilala natin bilang BSP series. Ito rin ang unang coin na ginamitan ng 5th generation BSP logo. Okay? Background lang, starting on July 3, 1993, during the Ramos administration, the name Bangko Sentral ng Pilipinas became its official name as a result of the new Central Bank Act of 1993. Nabangkarote po ang Central Bank of the Philippines at nag-declare na sila ng bagong pangalan, which is the Bangko Sentral ng Pilipinas, para makautang ulit tayo sa World Bank. And ito rin ang rason kung bakit 1993 ang nakalagay po dito. Ayan. Ito po yung taon kung kailan iminit ang coin na ito. Pero ito po, yung 1993 sa likod, ito po yung taon kung kailan ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas. This logo was concurrently used with the 2010 logo until 2017, as it continued to be used on banknotes and coins until 2013 and 2017, respectively. Even after the introduction of the 2010 logo on June 28, 2010, it was also used in its headquarters in Manila and security plant complex in Quezon City until 2012. Ang isa pa pong significant na coin sa series na ito ay ang 2003. Okay. Which is also transitioned from cupro-nickel coin to steel-plated or magnetic coins. So, meron pong metallic variant itong 2003 and recently may nakalagay na sa Numista na frosted variant. Okay? Ito po bali yung cupro-nickel non-magnetic coin. Ito po yung magnetic na 2003. Okay? Magnet po yan. Dumidikit sa magnet. Kaya po ito significant kasi nga nagpalit sila from copper nickel to steel plated. Yan. And hopefully makakuha kayo ng yung frosted variant nito. Mas magandang tingnan, although mahirap nga lang dito sa camera natin. Okay. Focus ko lang para makita natin for references lang. This is the 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, and the 2003. Mukha lang nagpo-frost yan, pero magandang copy lang po itong 2003 natin na non-magnetic coin po yan. Okay? Kung matatandaan po ninyo, mga ilang taon na po ang nakakaraan,
nagkaroon po ng malawak ang kalituhan ang mga tao dahil sa pagkakaakalang peke ang mga hindi namamagnet na coins, tulad niyan, o kaya peke daw yung mga namamagnet. Ito po ay dahil sa lumabas na report na ine-export ng mga junk shop papunta sa ibang bansa, tulad ng China, Japan at Korea, ang ating mga barya dahil sa copper at nickel content ito. Kaya nagsimulang gumamit ng steel-plated lanchets o coins ang BSP pagkatapos ng taong 2003. Okay? Maaari pong may surplus pang ginamit o materyales ang BSP na ginamit noon sa matatabang piso na flora and fauna series. Kaya ito ang ginamit muna rito sa mga non-magnetic. Or, late nang dumating yung mga steel planchets, yung mga to, na 2000 or 2001 dumating, kaya sila nakapag-produce lang ng ganitong coin noong 2003. Okay? Lahat po ng aking mga haka-haka kung bakit magkaroon ng transition from 2003 na non-magnetic to 2003 na magnetic ay haka-haka lamang at sa akin lamang. Pero ibang information na i-share ko sa inyo today ay makikita sa Numista at saka sa Logopedia. Okay. Nabanggit ko po kanina na meron pong frosted coin ng 2003. Okay. Pero meron po ditong isang sample, coin sample. Ito po. year 2000, mas mababa po siya sa 2003. Non-magnetic po ito, hindi namamagnet, pero merong frosted finish. We will define kung ano ang frost coin at saka iba pang mga luster sa susunod na video. Kaya hindi ko po alam kung paano natin i-categorize itong 2000 na coin na ito. Okay? Mukha siyang frosted pero i-define na lang natin sa susunod na video. Okay, dito po muna natin tatapusin ang ating talakayan. Sana po meron po kayong natutunan. Maraming salamat po sa panonood. Abangan niyo po yung susunod ko video. Thank you po. Bye-bye. Okay, bilang dagdag kaalaman lang po, ang akin pong logong ginagamit ay galing po sa coin na Leyte Golf Landing na minint noong October 20, 1994. Okay, kakaiba po ito doon sa umiikot ngayon na commemorative coin na 70th Leyte Golf Landing. Ito po yung likod. Yan. Yan po ang aking logong ginagamit. Ito po yung 50th Leyte Golf Landing. Ay, 70th pala. Na ginawa noong 2014. 20 years after pong lumabas ito. Yan po ang pagkakaiba nilang dalawa. Ito pong nasa kanan, ito po ang hinahanap ng mga tao, ng mga kolektor, kasi ito po ay meron lang vintage or ginawa lang na 4,800 pieces. Unfortunately, nawala ko yung tapete nito nung way back 1990s yata or early 2010. Yan. Ito po ang pagkakaiba nilang dalawa. Sana po madagdag sa inyong kalaman na ito po ang hinahanap at hindi po ito isa. Ito po ay common at kung hindi po ito naka-blister or uncirculated, gastusin nyo na lang po. Yan po. Maraming po salamat sa pakikinig.